gets it. Bahio gets it, and then it's going to be Bollig operating. For the shoot, Bollig from deep. Oh! Berto Bollig with the 4. Malu with the board. Johnson goes across. Villegas for the tie. Bang! What an exchange! Short on the first. Jonard misses ball. No time across. Berto makes his move to Bahio. Goal! What a big shot. And 2 times now, Robert Bollig willing to give up that basketball to his open teammate. Alright, simulan na natin na muli ang pag-update natin dito sa nagaganap at patuloy na nagaganap na 2026 PBA Commissioner's Cup. Combined na po ito, no? Tuesday and Wednesday games. Bale, 4 na games ang ating tatalakayin at i-update sa inyo. Unahin natin itong Tuesday games, ano? First game ng Tuesday, laban ng Macau Black Knights at Blackwater Bossing. 123-119 po ang final score po dyan. Nanalo po ang Macau Black Knights. Pangalawang laro po nila na panalo sila. Pangalawang panalo po nila yan, ano? Sa kanilang sa tournament na to, sa conference na to, mga kabayan. So panalo sila over the Blackwater Bossing. Again, it's 123-119. Best player po natin si Jenning Leung. 30 points, 8 rebounds, 8 assists, 4 out of 7 from the 3-point area. Nagpiesta itong si Jenning Leung sa tres, ano? 3 lang ang mintis, mga kababayan. For a total of 30 points. Second game po natin sa ating doubleheader nung Tuesday. Labanan ng Meralco Bolts at ng San Miguel Beermen. Nanaig po ang San Miguel Beermen, ang Beermen 103-92 over the Meralco Bolts. Ang ating best player dyan, walang iba kundi itong si Don Celedonio Don Troliano. 16 points, 6 out of 11 from the field with 3 rebounds. Don Troliano ang ating best player. Sunod na laro, Wednesday games. First game ng Wednesday, Titan Ultra versus Magnolia Chicken Templados Hotshots. Tinambakan mga kababayan ng Magnolia ang Titan Ultra. 135-98 ang final score. First time ever, ika nga sabi ni Coach L.A. Tenorio sa kanyang pagko-coach at sa kanyang paglalaro na umabot ang score nila ng 135. Ito parang all-star, ano? Anyway, yan, panalo sila. Yan ang naging resulta, no? Panalo sila over Titan Ultra. Itong panalo ng Chicken Templados, mga kababayan, napakalaki ng epekto sa ating team standings. May major effect yan sa ating team standings. Mamaya tatalakayin natin, ano? Yan po ang first game ng Wednesday doubleheader. Sino ang best player natin dyan? Si Javi Gomez de Leano. Nagtala ng 18 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 3 out of 5 from the field. 60% mga kababayan. Ayan. Net 3 from the field ba to? 4-point. Ayan. 4-point area. Ayan. No? Ayan. So, congratulations kay JGDL. Aba, hindi. JGDL din pa rin sa Converge, yung kapatid niya. Javi Gomez de Leano. Ayan. Yung kapatid ni Juan. Sa kabila. Hindi pala pwedeng sabihin J, ano? Pareho pala silang J. Well, anyway, si Javi po ang best player po sa ating Wednesday second game. Or first game, I should say. No? At itong susunod na laro, napaka-exciting ito. Fantastic finish, mga kababayan.
NLEX versus Rain or Shine, ang dalawang kupunan na nasa itaas. Nanaig po. Wow, NLEX Road Warriors laban dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At some point talagang matatalo. Kahit nag 7-0 ka ng una, at some point matatalo ka rin, mga kababayan. Parang goma, merong point na mababali o mabibreak, mapapatid din, no? Pangalawang talo na ito ng Rain or Shine. Okay? So ano ba ang naging epekto ng mga laro na yan, mga resulta ng laro na yan sa ating team standings? Tunghayan natin ang ating team standings as of. Bago tayo pumunta dyan, masyado ka nagmamadali. Gusto pa ni Robert Bolick na i-acknowledge mo siya. Ano ba yan, nagmamadali ka? Ayan. Robert Bolick, congratulations sa'yo. Ikaw ang best player of the game. Nagtala ka lang naman ng 30 puntos, 6 na rebounds, 11 na assists, 11 assists, and 9 out of 17 from the field. Robert Bolick, including a crucial shot, 4-point shot at that. Okay, at the dying seconds of your shot clock. Galing yun sa napanood nyo naman sa video, sa initial video natin. Galing sa jump ball, papaubos na. Konting oras na lang natitira sa shot clock, tinirahan ng 4. Ayan. Okay? So, congratulations, Robert Bolick and the rest of the NLEX Road Warriors. Again, eto na. Ano ang naging epekto niyan sa ating team standings as of April 30, 2026, mga kabayan? Okay. Nanalo po ang NLEX over Rain or Shine. Tabla sila, 8-2. Okay? Pero winner over the other po tayo pag tabla. So, NLEX na ngayon ang number 1. Number 2 is Rain or Shine. Barangay Ginebra, 7-2. Yan tatlong teams na yan, pasok na sa quarterfinals. Kaya ang tinatrabaho na lang niyang mga yan ay makakuha ng twice to beat advantage. Tandaan po natin mga kababayan, 4 na teams lang po ang makakakuha ng twice to beat advantage, yung top 4. Okay? So yung first na makakakuha ng twice to beat, wala pa, pinagtatalunan pa. Okay? Pero ang mahalaga dyan, pasok ang NLEX, Rain or Shine at Barangay Ginebra sa quarterfinals. Ang TNT, mga kababayan, isang panalo na lang po, magsi-7 na rin sila. 7 na wins or 7 wins, which will qualify them na makapasok na rin sa quarterfinals. Okay? Meralco at 5-3, Phoenix at 5-4, San Miguel at 5-5, Magnolia at 5-5 dahil nanalo sila kanina. Okay? Medyo nagkakadikit-dikit dito sa gitna, mga kababayan. Ngayon, susunod sa Magnolia, etong dalawang teams na medyo umaasa-asa pa. Okay? Converge Fiber Xers 4-6, Terra Firma Jeep 3-6. Samantalang dahil sa panalo ng Magnolia, kasi kung ibabalik niyo yung record ng Magnolia, 4-5. Okay? Meron pang possibility kasi na mag 4-8 yun kung matatalo ang Magnolia sa kanilang mga susunod na laro, 4-8. Kaso nag 5 na sila. So the most na makukuha ng Magnolia kahit matalo sila doon sa mga susunod na game sila, 7-5. Hindi na po kakayanin mga nasa ibaba. Specifically itong Titan Ultra na tinalo nila kanina, Blackwater at Macau Black Knights dahil may 8 losses na sila. Okay? So talong-talo ng record ng Magnolia. Okay? Kung sakali kahit matalo sila 7-5 yung 2-8. Okay? Ayan. So hindi naabutin ng record nila yung last seat, last quarterfinal seat sa konferensyang ito, mga kabayan. So wala na po ang Titan Ultra, Blackwater at Macau Black Knights. Maagang bakasyon sa kanila. Alright. Ngayon, ano po ang
implications nitong mga laro na nangyayari o katatapos lang. Okay, katulad ng aking nabanggit kanina, NLEX, rain or shine, Barangay Ginebra, pasok na po yan sa quarter finals. Okay? Ngayon, itong TNT, isang panalo pa. 1 win pa. Okay? Alright? And then, itong Meralco, ang Meralco, ilan to? 8, ano? 9, 10, 11. May 4 pa. May 4 pang laro sila. So, may possibility to na mag 9 and 3. Pwede pa. Okay? Okay? So, malaki pa ang possibility at horizon, ano, sa panalo ang Meralco. May possibility rin sila na matalo ng sunod-sunod or 2, 3 kasi 4 pa no? So pwede sila, ang worst na record na makukuha nila is 6 and 6, 5 and 7. Pinakamataas is 9 and 3. So malawak pa. So saka na natin trabahuhin or discuss si Meralco kapag malapit na silang matapos. Okay? Pero ang TNT, isa na lang yan. Ano? Okay. Eto ngayon. Phoenix, San Miguel, Magnolia. Okay? Phoenix, San Miguel, Magnolia. Ang Phoenix 5 and 4, San Miguel, Magnolia 5 and 5. Okay? May possibility yan na mag 5 and 7, 5 and 7, 5 and 7, magkatablaan sa 5 and 7. Okay? May possibility rin na mag 6 and 6 yung mga yan. Okay? Maano pa, malawak at marami pang possibilities ngayon mga kababayan. Okay? So hindi pa natin masabi kung ano ang magiging kapalaran nitong mga teams na ito na nandito sa bandang gitna. Okay? Etong TNT pwedeng bumaba yan pagka natalo yan. Ang Meralco pwedeng bumaba pag natalo yan. So kailangan para makapasok ka, okay? Makapasok ka sa quarterfinals at umangat ang record mo, umangat ka sa standings, kailangan magpapanalo ka. Okay? You cannot afford to lose a game. Kasi isang talo lang sa record mo, napakalaking napakalaking implication sa iyo nun. Maaring ikababa mo ng malaki. Pag nanalo ka naman, maaring ikaakyat mo o itaas mo, no, na sa standings mga kababayan. Okay? So itong Converge at saka Terra Firma, okay, ang most na lang na makukuha nila dyan, best record na lang nila dyan is 6 and 6. Itong Converge at Terra Firma, mananalangin, no, na of course gawin mo na nila assignment nila, ipanalo muna nila yung mga remaining games sila. At hihiling sila, mananalangin sila na matalo ang San Miguel, Magnolia. Yan ang pinakamalapit. No? Kung Phoenix, matalo ng 2 sunod, di magsi 6 and 6 din yan. Meron pang possibility na magtablaan sa 6 and 6 sa banda rito. Okay? Yan. So marami pa talaga mga possibilities mga kababayan. Hindi lang natin ma-discuss isa-isa ngayon dahil napakarami pa. Okay, meron pang ilan ba? 8 or 7 playing dates pa. So marami pang maaaring mangyari dahil dikit-dikit ng mga numero sa team standings natin mga kababayan. Ang alam lang natin mga kababayan ay ito. Okay, ang possibilities niyan, TNT, Meralco, maaari pang bumaba, maaring tumaas ang kanilang record. Depende sa kanilang performance kung magpapanalo sila o matatalo sila sa mga susunod nilang mga laro. Ganon din ang Phoenix, San Miguel, Magnolia. Okay? Ito magkakadikit yan, tatlong yan Okay? So, maaaring magkatablahan yan sa 5 and 7 or 6 and 6. Malaki ang ikatutuwa ng Converge at Terra Firma, no? Kung mananalo sila 6 and 6 at merong magsi 6 and 16 amongst Phoenix, San Miguel at Magnolia. Okay? Kung magsi 6 and 6 din ng TNT, okay, sige. Meralco, okay rin, 6 and 6.
Okay, kaya lang masyado na kayong marami na meron dyan, isa dyan maghihiwalay ng landas. So isa aakyat, isa medyo bababa. Okay, wala lang akong listahan ng mga laban ng mga susunod nito, pero titingnan ko, i-check natin kung meron ba silang makakalaban na pasok din katabi nila sa standings. Okay? Kasi kung katabi mo sa standings at makakalaban mo siya, maghihiwalay ka ng landas nung makakalaban mo. Okay, isa aangat, isa bababa. Okay, so very crucial pa rin ang mga laro sa mga susunod na mga araw. Yan pa lang more or less ang masasabi natin mga bayan. Ngayon, pagpapalapit sa pagtatapos, dyan natin medyo bubusisiin specifically sa mga teams, mga kababayan. Doon pa lang natin masasabi yung mga possibilities na maaaring mangyari sa next round, no? Okay, at ano magiging kapalaran nitong Converge at saka Terra Firma, mga kababayan. So abang-abang lang po tayo dito sa ating YouTube channel, ano? Okay? At bigyan na natin yung ating schedule. O yan. Schedule natin. Ayan. May 1, Smart Araneta. Tropang 5G, TNT Phoenix. Pangalawang laro, Ginebra versus Meralco. Sa mga manggagawa po natin, pwede kayong pumunta dyan sa Smart Araneta. Libre po ang ticket. Kaya lang first come, first serve po yan, mga kabayan. Okay? Bago siguro mag alas 5, pumunta na kayo dyan. Dahil tiyak na tiyak ko, mahaba ang pila dyan dahil libre. Okay? Yan. So, maganda yung mga laro na yan, no? Lalo na Ginebra at saka Meralco. Okay? Sabado, May 2, Ninoy Aquino Stadium naman tayo. Terra Firma Jeep, Macau Black Knights. Ang Terra Firma, kailangan manalo, ha? Oo, kasi pag natalo pa sila 3-7, medyo magdidili-delikado na yung mga yan. Masasama na sila doon sa baba. Okay? Kung mag-8 ang ikatatalo at ikaka-eliminate mo, ikatatanggal mo is 8 losses. Okay? Kasi 6 na yung nando sa taas nila, hindi naabutan ng record na 8, no? So kailangan manalo ang Terra Firma rito to keep their hopes alive, no? Converge versus NLEX sa susunod na laro sa May 2 yan, mga kababayan. May 3, Smart Araneta Coliseum, Meralco Bolts, Blackwater Bossing. Okay? Tapos Barangay Ginebra, ito maganda rin to. Rain or Shine Elasto Painters, Barangay Ginebra, San Miguel. Sa linggo yan, May 3, mga kababayan. Alright? So, hanggang dito na lang po muna ang ating updates at medyo pag-aana-analyze, no? At pagsusuri sa mga nangyayari sa PBA Commissioner's Cup, 2026 PBA Commissioner's Cup. Patuloy po niyong suportahan at tutukan ng ating YouTube channel. Dito na kayo kumuha ng information at updates sa PBA at sa iba't ibang uri pa ng sports. Talking Toshi Sports po, mga kababayan. Don't forget to subscribe. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok at bagong nanonood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat.